Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Eto, napuyat na naman tayo sa kagabi sa impeachment trial. Medyo boring lang ang boring lang ang pagkaka-cross-examine nitong si walang kabuhay-buhay. Itong si Attorney OJT. Okay, pero meron namang maganda nangyari. Alam nyo guys kung nang dahil sa ang iprinesent nito ni ang prinesent nito ni OJT ay itong video ni Sulaika. Sa madaling salita, ayun, si Sulaika isinubwena isinubwena at paatenin sa next week. So, ibig sabihin nito, naku Rudy, malamang babatuhin ng laptop itong si OJT. Isipin mong nadamay na naman tuloy si Sulaika. Anyway guys, eto kung titingnan lang natin ang mga kabubuhan napaghahalata mo na hindi pa rin sila nakatutok dun sa talagang issue ni Sayad. Sapagkat ang parang gustong palabasin nitong kampo ni Inday Sayad, itong pag-cross-examine nitong si OJT, para bang sinasabi niya na, teka lang, selective justice yan. Or bakit yung investigation ninyo, selective lang, tinutok nyo lang kay Inday Sayad, samantalang bakit itong kay Sulaika, hindi man lang ninyo, tinutukan or hindi ninyo man lang ito na take up sa affidavit nyo, ganyan. So, para bang ang gusto niyang sabihin na, teka lang, dapat yung investigation nyo, binuo nyo, hindi lang nakatutok kay Inday Sayad. Tapos, habang nag-cross-examine ito, unti-unti pilit ikinokonek na papunta kay PBBM. Parang bigla kong naaalala habang nagko-cross-examine, parang style 18 Marites, yung pattern, no? At tinutumbok kay PBBM, kaso biglang nasosoplak. Biglang babanat sa naman ng objection. Yun ang mga legit na objection. Ayun, sabay biglang sasabihin, babaguhin ko lang yung tanong ko. Diba? So, dito kitang-kita na agad na ang pattern pa rin, ang tinutumbok, gustong palabasin na si PBBM ay may kinalaman dahil ito'y politika, pinupolitika lamang si Inday Sayad. At ang investigasyon na yon ay politika lang na ipinag-utos ni PBBM. Parang ganun ang gustong palabasin ng hinayupak na tong si OJT Mr. Objection. Kaya lang, hindi nagkaigi. So ngayon, dahil mga bobo nga itong mga abogado ni Inday Sayad, ayun, si Sulaika, mapipilitang umatid next week. Kung hindi siya umatid, masasite in contempt siya, di ba? Malamang mag-iiyak yan. Ngayon, ang tanong ko na lang, teka lang, kung a-attend si Sulaika next week, a-attend din kaya si Sayad? O baka hindi magpapakita si Sayad, pero nandun lang sa labas, mag-aabang at maghihintay para pag na-contempt, dadalaw na siya. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari, Kung mako-contempt ba ito? Ay, hindi naman mako-contempt siguro yan. Ang tanong kung a-attend, no? A-attend. Pero palagay ko a-attend yan, di na maaari. Tsaka eto hindi na pwede yung kanyang self-incrimination dito. Pag hindi na pwedeng galon. Kasi korte na ito So, magkano na to? Tawag rito, no holds barred na to, no? Ewan ko. Tingnan natin ang mangyayari. Basta masaya ito. Ang alam ko katangahan nitong mga tao ni Inday Sayad na, ayan,
na si Zuleika kababanggit kay Zuleika, kay Zuleika pa talaga itinutok ang investigasyon, ang ano, 'no, cross-examine, ayan, naimbitahan tuloy. Pero magtataka kayo, 'no, bakit nga ba kay Zuleika talaga siya nakatutok, 'no? Ang tanga rin, imbes na ang sagutin, yung may video na pagkakasabi ni Inday Sahid, pagkakabanta, 'no? Sabagay mahirap talagang lusutan, ano pa ba ilulusot nila, 'di ba? Kitang-kita naman. Anyway, yun lang muna at, magre-ready muna tayo para sa trabaho. Puyat naman, ewan ko. Next week tingnan natin kung hanggang saan tayo, magpupuyat. Mahirap din pala. 'Di ba? O sige na, yun lang muna sa mga bobong didilis at may sadya na niyo. Ang tatay niyo ay preso, ang BP niyo ay bobo. Manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!